Amen. Praise God. Sabi ko dito, no, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. And 17, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Amen. Purihin po Panginoon sa kanyang salita. Ang saan ay napakaganda po ng mensaheng ito, no? Ilagay mo lang po sa iyong buhay, no? Isa puso mo po yung salita ng Diyos, no? Yung sinabi po dito ni Apostle Paul sa kay Timothy. Amen. Na kung saan ay sinabi niya na yung scripture or yung Bible, no? Ay ito po ay hininga ng Diyos, no? Or kapangyarihan na nagmula sa Panginoon, no? Na inireveal sa mga propeta or sa mga disciple or disipulo ng Panginoong Hesus. Amen. Na kung saan ito ay po kanilang isinulat, means na ibig sabihin na hindi lamang po, no, na ayon sa kanilang pag-iisip, no, ayon po sa kanilang karunungan, kundi ito po nagmula mismo sa Panginoong Diyos, no, na kanilang isinulat. Amen. At itinuro, no, sa mga tao, sa mga mananampalataya, at pinahayag yung katotohanan. At dito, makita po natin na kung saan ang salita ng Diyos, sabi niya, no, ito po ay nagtuturo ng katotohanan, no, nagsasaway or nagtutuwid, no, at tinutuwid ka, no, sa ayon sa sa Panginoon, no, tinutuwid ang iyong buhay, no, para ikaw po ay mamuhay ng may kabanalan, may katuwiran. Amen. Dito po ay in-emphasize ni Apostle Paul na kung saan ay napakaganda po ng salita ng Diyos pag ito po ay yung binasa at isinabuhay, no, yung salita ng Diyos. Amen. At kung saan ito po ay magandang encouragement, no, kaalaman sa bawat isa na makarinig ng salita ng Diyos, na saan dito po ay pruweba na yung salita ng Diyos ay hindi po galing lang sa tao, kasi meron po tayong mga naririnig, akong naririnig din na isang leader ng simbahan, no, na yung paniniwala na scripture alone ay mali po yun, no, ay hindi lang yung Bible ang may otoridad na mag-lead sa tao, no, na dapat sundin. Amen. Yun yung sinasabi niya, no, ng isang pare. Amen. Pero dito po ay napakalinaw, no, na kung saan ay ito po ay nanggaling sa Diyos, no, hindi po ito ay nanggaling lamang sa tao. Amen. At dito makikita rin po natin na yung salita ng Diyos, tunay po na ito po ay nagbibigay na nagtuturo ng katuwiran, no, hindi kamalian, hindi pagtutolerate, no, sa masamang gawain, no. At makikita rin po natin na yung mga tao na nakakilala sa Panginoong Diyos, no, tunay na tumanggap sa Panginoon, nakita po natin yung pagbabago, no, yung pag-iibang buhay, no, at kung paano po sila maglingkod, paano po sila maghirap, no, kahit sila po ay pinapahiya, no, kinukot siya, no, ng mga tao. Amen. Ay sila po ay sumusunod sa Diyos. Amen. At makita po natin sa pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano ay hindi po sumasang-ayon sa makamundong bagay, no. At doon po mga kapatid, kung saan ay napakagandang pagbulay-bulayan po yung salita ng Diyos, dahil nga tunay po na ikaw po tuturuan, itutuwid, no, ng salita ng Diyos. At ito naman po ay isang ayaw ng karamihan, no. Ayaw nilang tumanggap sa Panginoong Hesus, no. Ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos dahil nga ay nare-rebuke sila, no. Natutuwid yung kanilang kamalian sa pagsabihan ng kanilang kamalian. Amen. Ng mga bagay na ginagawa nilang makamundo, no, na hindi na ayon sa salita ng Diyos. Makita mo sa mga naghahayag ng salita ng Diyos na pag nagsasabi sila ng katotohanan ng salita ng Diyos, marami yung nagagalit, marami po yung hinahamak sila, no. Amen. Tunay po yun mga kapatid, dahil nga po yung mundong ito ay ito po ay lugar ni Satan, no. Ito po ay pinupugaran ni Satan, no. Ito po ay pinagharian ni Satan, no. At hindi po ito yung lugar na kung saan ay pinangako ng Diyos. Kaya nga po sabi po dito, no, sa 17, na kung saan pag ikaw po ay nabago na naturuan ng katuwiran, no, ng kabanalan, sabi po dito that the man of God may be complete. Amen, no. Na kung saan ay maging karapat-dapat, no, sa harapan ng Diyos, no. Kung saan sa pagbabalik ng Panginoong Hesus na ikaw po na tumanggap, no, ikaw po na bilang tao ay maging ready, maging prepare, no, sa pagharap sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesus, no. Dahil nga po mga kapatid, tayo po ay haharap, no, sa Judgment Day, no, na kung saan ang bawat isa po sa atin ay haharap. At doon po nakarecord po kung ano po yung iyong pamumuhay dito sa mundo, kung ikaw pa ay namuhay ng may kabanalan, no, ikaw ba ay sumunod, kumilala sa Panginoong Hesus. Dahil po mga kapatid,
pagbasahin mo yung salita ng Diyos, no, yung Bible, dalawa lamang po, no, yung tinitignan doon ng Panginoon. Ikaw ba'y namuhay, nanain sa Panginoon, ikaw ba'y tumanggap, no? Kumilala sa Panginoon Diyos. At yung pangalawa, kung paano ka po sumunod sa Kanya, no? Isinabuhay mo yung salita ng Diyos. Amen. Kaya ganun po, mga kapatid, napaka-importante po na makilala, no? Marinig yung salita ng Diyos, magbulay-bulayan, dahil tunay po ito po ay siyang magbabago sa iyong pamumuhay. Amen. At sabi nga din po, no, dito sa 2 Peter chapter 1 verse 21, sabi dito, "For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." Amen, no? Napakalinaw sabi ni Pedro naman dito, no, na kung saan ay hindi lamang sa galing sa sariling kalooban ng mga nangangaral, no? Kundi ito po ay leading, no? May leading ng banal na espiritu na siyang nag-udyok na may pahayag yung salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, no, makikita mo po sa mga naghahayag, sa mga kumikilala at matanggap sa Panginoon, ay makita mo po na sila po yung nakapagsalita ng ayon po sa Biblia, no? Dahil nga po yung salita ng Diyos, yung banal na espiritu ay nananahan po sa kanila. Diyan mo po makikita na pag ikaw po ay nandyan po yung banal na espiritu sa iyo, ay makita po yung pagbabago sa iyong buhay, no? Meron pong bunga ang iyong pagsampalataya sa Panginoong Hesus, no? Kagaya yung fruit of the Holy Spirit, no? Yeah, yun po yung isa sa mga ebidensya, no, na ikaw po ay nakakilala sa Panginoon, no? Amen. At kung saan ay sabi din dito, no, sa Hebrews chapter 4 verse 12, no, "For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joint and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart." Amen, no? Na kung saan ay buhay po, no? Buhay po yung salita ng Diyos at ito po ay kumikilos sa tao, no? Sabi niya dito na kung saan ay ito po ay higit na mas matalas kaysa sa dalawang may talim na espada, no? Isipin mo yon, na tumatagos yung salita ng Diyos sa kaloob-looban ng isang tao pag siya po ay nakarinig, no, ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ganoon na lamang po yung iba ng pag nakarinig ng salita ng Diyos, nagagalit, naiinis, or lumuluhod, no? Nare-realize nila na kung gaano po sila makasalanan at iniiyak po nila at sinurrender yung kanilang buhay, mga kapatid. Ganun po yung paano po kumilos yung salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil nga po, napakalinaw, sabi po doon na yung salita ng Diyos, no, ito po yung mismo galing po sa Kanya, hindi lang po ito gawa-gawa ng tao or ng mga propeta or ng mga disciple. Kaya yun po, mga kapatid, basahin niyo po yung salita ng Diyos, pagbulay-bulayan, no, sa buhay, no, ay panalangin sa Panginoon. Kasi niyo po yung grace ng Panginoon, dahil kung kayo lamang po, yung inyo lang po pangunawa or kakayahan na hindi niyo po gagawa na maging mabuting tao, no, maging mabuting tao sa kapwa or sumunod na naayon sa Panginoon, yun po ay inyong yan po ay kalakasan na magmumula sa Panginoon. Dahil nga po, mga kapatid, kung tayo po ay makasalanan, no, sa puso, sa isip, kung wala po yung banal na espiritu, hindi po natin magagawa yung mga bagay na iyon. Kaya kailangan po maging remain po tayo, no, dun sa Panginoon, no? Manatili tayo sa Panginoong Hesus para tayo makagawa ng mabuti, magawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya yun lamang po, mga kapatid. God bless po sa lahat. Amen.